So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang nasaktan ng lubusan ang Team Suka Este. Ang team sinusuka ng mamamayang Pilipino. Ay, nasaktan mga minamahal. Paano ba naman kasi, alam nyo naman 'di ba na nagsalita itong si President Bongbong Marcos, patungkol nga po sa kanilang linya. So, nabanggit pa nga ni PBBM, sa linyada namin, 'di ba? Walang human trafficker, 'di ba? Walang bula ang propeta, walang makachina, 'di ba? Nabanggit niya ni President Bongbong Marcos. And also, walang bahid ng korupsyon, walang kurap, yan. Na nabanggit yan, walang tukhang. 'Di ba mga minamahal? So, narinig niyo naman na kada isa merong patama si PBBM. So ngayon, itong si Bato de la Rosa, hindi ko alam kung nasaktan siya dito sa Team Suka or baka ginagamit niya lang yun as a way para, baliktarin, di ba? Para makakuha sila ng simpatsya. Huwag yun namang laitin yung mga nagbebenta ng suka dahil marangal yan. Nandiyan na sila sa mga, sa feeling victim. Alam mo, Bato de la Rosa, hindi naman ikaw yung sinasabihan na suka ni PBBM. I think yung pinapatamahang suka dyan, it's either si Willie Revillame or itong si Philip Salvador. Kasi ano nga ba yung alam ni Philip at ni Willie Revillame? Kasi paglalarawan pa nga ni PBBM, sa kandidato namin, di ba? Walang parang pinabili lang ng suka dyan sa kanto tapos biligyan na ng nomination, di ba? Para tumakbo bilang ganyang posisyon. So mga minamahal, I think, yung pinapatamaan dyan ni PBBM, it's either si Willie Revillame or itong si Philip Salvador. Kasi ano ba yung sabi ni Philip Salvador, mga minamahal? Peace and order lang daw yung kanyang plataforma, pero hindi niya alam kung paano i-implement. Ito namang si Willie Revillame, sabi niya, saka na daw ang plataforma kapag nanalo siya. O iisipin niya muna kung paano siya mananalo ngayon, tapos yung plataforma, kapag panalo na siya, di ba? Yan talaga yung mga literal na suka. Ewan ko dito kay Bato de la Rosa, di ba? Bato-bato na lang sa langit, no? Ang matamaan, huwag magalit. So, ngayon meron siyang komento, mga minamahal. Basahin natin to, itong komento ni Lolo mo Bato. Ayan, basahin natin. Sabi ni Bato de la Rosa, bakit kayo tinitira? Sabi niya, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Kailan pa ba natakot yung administrasyon sa inyo? Di ba kayo nga itong tira ng tira kay PBBM? Bangag, adik, may sakit. Ang dami yung tintira sa ating presidente. Diyos niyo naman. Di ba kayo ata yung takot? Di ba? Talagang na-real talk lang kayo ni PBBM. Galit na galit kayo. Masakit ba makarinig na katotohanan? Tama nga naman yung kasabihan, mga minamahal. Truth hurts. Wag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka dahil hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na maging senador. Yan na yung yan na yung sinasabi ko nga ba, mga minamahal. Nandiyan na sila sa pagiging feeling victim. Alam nyo, yung Senado, hindi naman yung plataforma ng paghihigante. Hindi plataforma yan ng mga basurang kandidato. Ang Senado po, mga minamahal, isa yung public office na kung saan yung mga nahalal dyan dapat maging public servant. Kasi binabayaran natin sila ng ating tax. Diba? Katulad ni Kibuloy, sabi niya, kaya daw siya tumakbo because it is God's mission. Mission daw po yan, mga minamahal ng Diyos. According kay Kibuloy. Pero nung na-interview naman siya ni Malutikia, ano yung sabi ni Malutikia, mga minamahal? Sige nga. Diba? Ang sabi ni Malutikia, ginulo nyo ang buhay ko. Nasa na ba yung punyetang na yon? Ito. Sabi niya, ginulo nilang buhay ko, ginulo nilang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko sila. According yan kay Malutikia. Diba? Kaya nga yung punto natin dito, mga minamahal, sabi ko, hindi naman ata tamang lugar yung Senado para dyan kayo mag-promote ng hatred, ng paghiganti ninyo, magsusulong ng mga personal na interest ninyo. Hindi tama yan, di ba? So, as aspirant running senador, dapat sana, yung will mo is a public servant, magpaka-public servant ka naman.
Yeah? Okay, continue pa natin nung sinabi ni ni Bato de la Rosa. Sabi ni Bato, tawagin na ninyo kaming Team Suka. Okay lang, basta ang importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong may hirap. Kami ang suka sa buhay nyo. Team Suka or Team Sinusuka. Yeah, dalawa lang yung pwedeng itawag sa kanila. Team Suka or Team Sinusuka. Alea. Ang sarap balibagin ni ni Bato de la Rosa. Talaga nga namang truth really hurts. Para sa akin, ang pinapatamaan dyan ni PBBM, it's either itong si Philip Salvador or itong si Willie Revillame. Tapos lahat naman sila mga minamahal, talaga nga namang sinapul ni President Bongbong Marcos. Pakinggan nyo itong mga minamahal tong speech ng ating presidente. Pakinggan ninyo. Bukod po dyan, tingnan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Nagsalita. Tingnan nyo yung record ng ating mga kandidato. Ating kandidato. Yung kandidato ni PBBM. Ngayon, meron siyang inilahad dito. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo galing sa tukhang. Sino pinapatamaan dyan? Si Digong, si Bato, si Bongo. Diba? Yan yung mga may bahid ng dugo sa tukhang. Sumunod. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Si Bongo yan. Diba? Para mali issue, pogo issue, ginawang business, mga minamahal, yung COVID-19 pandemonyo. Diba? Isa-isang pinapatamaan dito ni PBBM. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at wala sa kanilang mga pumapalakpak sa China. Sino ba yung mga pumapalakpak sa China dyan, mga minamahal? Si Bato, si Marcoleta, si Robin Padilla. Hindi naman re-election si Padilla, pero kasama yan sa mga pumapalakpak sa China. Si Bongo, si Jimmy Bundok. Mga minamahal, kulang-kulang pa nga sila. 8 lang mga minamahal. Yung kandidato ng PDP. Walang may gusto. Paano kasi puro bahid ng kasamaan. tutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Nako. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard. Hinaharang ang ating mga mangingisda. Ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta. Si Kibuloy na yan. Di ba? Kada isa, may patama si PBBM. It really hurts lang naman talaga sa mga taong ginagawa yun. Di ba? Kung ikaw yung Team Suka, matatamaan ka talaga dyan. Diba? Na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Bongo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tama. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Di ba? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais pa natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Nako. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay. Okay, wag natin ituloy yan. Pero si Tolentino, wag niyong iboto yan, ha?
Maka-China yan. So, yun po yung mga patama ni PBBM, including na din doon yung mga kandidato na parang pinabili lang ng suka. Meron pa nga patama dyan si PBBM. Natingnan nyo, hindi mabuo yung grupo nila eh. Ayan yun, patama din to ni PBBM. But it really hurts nga naman. Pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Tama. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Diba? Lyrics nga naman para dito kay Bato de la Rosa ang masabihan ng presidenteng Team Suka Este. Team Sinusuka. Alright, mga minamahal. Anyway, yun po. Nako, Diyos mio. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating. So, pengi lang po ako mga minamahal ng likes, comments, and shares. And don't forget to hit the notification always mga minamahal para lagi po kayong nagiging updated sa ating video na mga ina-upload. At comment ninyo kung ano yung masasabi nyo dito sa naging komento ni Senator Bato de la Rosa. Palpak din itong si Bato eh. Yan lamang po. Ingat mga kababayan.